Good evening. Kilala niyo po ba yan? Nagpatotoo na dito ang merong author ng Good Evening. Pastor Bembot, no? Good morning ba yun, no? So, magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoon bilang sa pakikinig ng Kanyang salita. Amen po? At tipong kung titignan natin yung tema natin na outreach, parang ang tagal na. Ang tagal na ba natin tema ang outreach? Parang kailan pa? April, May, June. So, ito na yung last month ng quarter na pag-uusapan natin yung outreach. Pero napagod po ba kayo sa pakikinig regarding sa outreach? Hindi po, no? Actually, ito pong tatalakayin natin ngayon, idadagdagan ko pa po ng isang mga motivation para tuluyan tayong mag-outreach. Amen po? Amen. So, sabi nga natin, bakit ba tayo nag-outreach? Meron ako nung nakaraan, naalala ko lang yung nakaraang, nag-teach ako dito yung people love people. Tama ba? So, bakit natin minamahal ang kamahal-mahal na tao? Tama po ba? And it is because, ito yung title natin, driven by design. It is a design na talagang tayo ay magmahalan. Driven by design, why we reach out. Amen? So kukunin natin yung teksto na yan dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Medyo malabo po ba? Malinaw doon. We are therefore Christ's ambassadors, though God were making His appeal through Christ in us. Ano po ba? Ulitin ko po sa Tagalog. Sakit lang po. Nawala dun sa key. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagsundo kayo sa Diyos. Tayo'y manalangin. Our Father, marami pong salamat, Panginoon, sa opportunity na binigay niyo po sa amin, Panginoon, upang mapakinggan ang iyong mensahe. Panginoon, ang iyong lingkod ay siya lamang naging daluyan ng iyong mensahe. Patnubayan niyo po ang lahat ng aking sasabihin. Gamitin lamang ang aking labi, Panginoon, ng iyong mensahe. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga bukas ang puso, bukas ang tenga, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ay siya lamang magiging daluyan ng iyong salita. Marami pong salamat. Hinihiling po namin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung driven by design, makikita natin na talagang nakadisenyo na yung ating pamumuhay upang tayo ay mag-outreach. Amen? Bakit po ba? Kasi po, we are been anchoring our outreach into our identity rather than what we are doing. Amen? Kung sino tayo. Hindi yung ano yung ginagawa natin, pero kung who we are. And ang matindi pa doon is who built us. Amen?
At siguro, kung mapapansin ninyo, na dito sa verse na to, makikita na we are therefore Christ's ambassadors. Pag sinabing ambassadors, we are representative of Christ. Amen? Kaya nga, napakalaki ng ating responsibility bilang Kristiyano. Amen? Yung makikita sa atin who we are. And makikita yon who created us. Amen? At sinasabi dito, yung statement na gusto ko lang i-emphasize ngayong gabing ito is, outreach isn't what we do to build the church. It is who we are because of who built us. Amen? Ulitin ko po, nasa yan. Outreach isn't what we do to build church. It is who we are because of who built us. Amen? Alam na natin kung sino ang nag-create sa atin. And that's why we are who we are. Amen? At yung sabi ko ngang responsibility na yun, mahirap, di ba? Mahirap, quote-unquote, i-maintain. Mahirap pangalagaan. At talagang kung titignan natin 100% ba na nami-maintain natin? Nakataas ang aking kamay? Hindi po. Hindi po natin 100%. Kaya nga, minsan, sabi, taas noo, Kristiyano ako. Amen? Pero nakayuko pag nagkaroon ng pagkakamali. Or hindi na-emphasize yung pagkaka-Kristiyano. And kaya yung introduction dito na the mirror and the mission. Amen? Kung sino tayo, makikita natin sa salamin. Kung sino tayo. At yun ay dapat makita natin yung ating mission dun sa salamin na yun. Amen po ba? Sabi, yung isang masterpiece, alam natin kung sino ang nag-create sa atin, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Nung create tayo in the image of God, makikita natin yan sa Genesis chapter 1, verse 27. Amen? Pakita natin doon na we are created in the image of God. And thus, we are masterpiece of God. Amen po ba doon? We are masterpiece of our God. And itong mga masterpiece na to, tinatago lang ba, di ba, yung mga painting, yung mga magagandang craft, nilalagay lang ba natin sa isang cabinet na nakatago yan? Nilalagay lang ba natin sa isang sulok yan? Hindi. And it has a purpose. It is not to be in the dark, but to be seen, to be used, and to be appreciated. Amen? And that what we are. And that is who we are. Amen? And makikita natin dito na minsan, kung tayo yun God's masterpiece, bakit tayo nahihirapan mag-reach out? Bakit tayo nahihirapan pumunta sa mga gawain? And sabi nga, it should be made seen, to be used, and to be appreciated. Kaya lang, minsan, we do it by guilt. Ay, hindi ako nakasama. Sige na nga, sama na nga ako. Ay, hindi ako, parang wala akong purpose dun sa ministry. Sige na nga,
sama na lang ako. Pero dapat, makikita natin, we do it not with guilt, but with overflow of love. Amen? Yung overflow ng love, makikita natin yan kung ina-acknowledge natin who we are. Amen? And that's the main point 1. We outreach because we reflect His image. Sabi nga, nakita ko dun sa Greek word ba to? Imago Dei. Image of God. You cannot love the Creator and ignore His masterpiece. Sabi nga natin, ang lahat ng sangkatauhan is masterpieces ng ating Panginoon. Every single person we meet, regardless ano yung background nila, ano yung kinakatayuan nila, o ano yung paniniwala nila, they carries the image of God. Sabi nga dun sa Genesis chapter 1 verse 27, we are created in the image of God. And dun sa, mapapansin natin dun sa Luke 15, ito yung parable ng the lost coin, the lost sheep, son, di ba? God relentlessly pursues what is lost. Pinabayaan niya yung 99. In terminology, hindi pinabayaan, pero mas hinanap yung nag-iisa. Because what is lost is highly valuable to Him. Amen? May value. Kaya yung kanina, panay pasasalamat, di ba? Nagpapasalamat tayo dahil alam natin yung mga blessing na binibigay sa atin. Pero kung sa katayuan mo ngayon, meron kang hinaharap, nalulumbay ka, wala kang, ba't kaya sila merong ipinapasalamat? Ba't kaya ako parang wala? Pero sabi dito, you carry the image of God and you are valuable to Him. Amen? When we do outreach, we aren't helping poor unfortunates. We are recognizing yung God-given value of who have forgotten where they are belong. Nag-outreach tayo, hindi dahil kailangan nila wala silang, mahirap lang sila Kailangan natin silang puntahan dahil parang wala naman pumupunta sa kanila. Pero hindi. We value people who have forgotten who they belong to because God crossed yung pinakamalayong distance para maabot tayo. And then, we should crossing the line para umabot naman sa iba. Amen po ba? Nang tayo'y inabot ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, napakahalaga ng moment na yun. At yung pagkakataon na yun, hindi natin may express. Lagi kong sinasabi dito, kung walang halaga sa atin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, ano pa ba ang may halaga sa atin ngayon? Makikita natin na yung nung unang panahon, na yung mga ribulto, yung mga kings, ribulto ba yun? Nagka-carve sila ng stone para makita yung image nila. At nilalagay nila yun dun sa isang portion na malalaman na ito ang teritoryo ko.
Pag nakita, oy, ito na, teritoryo na yan. They created images, statues themselves. Only kings did. A king would carve a massive stone statue of himself, an image, and place it to the border of his territory. Why? To signal everyone who walk past, you are entering in my kingdom. Amen? Yun yung image noon. Pero, when God created the world, He didn't carve any stone. Hindi siya gumawa naghulma ng bato. Instead, He looked at Adam and Eve. And He looks at you sa akin na ngayon. He looked at us and says, you are my living statue. You are my walking, breathing images on the earth. Amen? Ito yung kung sino yung nakatayong Michael Mary ngayon. Ito is living statue ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo. Kaya po nga sinasabi ko kanina, tayo'y nagagalak. Tayo'y magalak na tayo reflecting the image of God. Amen? At kung makikita natin na tayo ay isang masterpiece, imagine natin nasa isang museum tayo. Tayo ay isang masterpiece, napakaganda, created by an artist na nakapirma dun sa ilalim. Di ba? At paghabang nakatayo ka dun at ninanamnam mo yung ganda ng image na yon, talagang mamamangha ka. Di ba? And we are image of God. Na andito, saan ba nakapirma? Nakapirma ang ating Panginoong Diyos that we are created in His image. Amen? That creation, yung nakikita nating image, ay biglang merong, ano ba yun? Nagbandal. Kinulayan ng kulay itim lahat. Yung image na yun. Lahat, halos hindi mo na makita kung ano yung image na yun. Ikaw na nakatayo doon. Anong sasabihin mo ba? Ay, okay na yan. Tapon na yan. Wala na yan. Wala nang saysay yan. Gagawin po ba natin yon? Di ba? Hindi. Hindi natin gagawin yon dahil alam natin who create that. Valuable ng masterpiece na yon. Anong gagawin natin? Ire-rescue natin. Pupunasan natin. Ibabalik natin yung image na yon. Para dahil alam natin who is the artist of that. And same thing sa atin ngayon. Tayo ay image of God. Meron tayong mga sin. Sabi nga dito, kulay na parang dinungisan tayo. Dahil meron ba tayong dungis, ang iisipin na lang ba natin ay tayo'y baliwala na? Hindi. And that is our motivation. Yung may mga nakikita tayo na once na naging tayo rin yun, na nakikita nating merong mga dungis. Yung dungis na yun, yun yung mga may kasalanan, poverty, addiction, brokenness. That's why we reach out. Because they are reflecting the image of God. They have value. Amen?
And tayo rin ay minsan naging ganon. Amen po ba? Just to reflect on the point 1, that we are an image of God. Are we now heads up that saying, I have the image of God? Amen? Amen. Heads up po. Or are we bowing down our head on shame because we are not reflecting the image of God? And naway yung point number 1 na yun ay tumimo sa ating mga puso't damdamin na we can be proud of being a children of God and have the image of God, but be responsible on maintaining that image in our life. Amen? And for the point number 2, we reach out because we manage His kingdom. Amen? Stewardship. Stewards. Alam ba yung, bro, paano ba explain yung steward? Lagi ka sa aeroplano, bro Vincent. Steward, di ba? Yan yung nag-aasikaso dun sa mga stewardess. Nag-aasikaso, flight attendant, di ba? Di ba? Sino ba yun? Katiwala. So, yun yung pero hindi siya yun. Alam niyo po ba, in a biblical term, yung steward is siya yung most trusted sa kingdom ng isang kingship. Siya yung lahat ng merong nagmamanage ng kanyang nagmamanage nung pera nung master. Siya lahat ang nag-handle yung pinagkakatiwalaan ng mga master. At makikita natin na yung true stewardship means multiplying what we've been given and not hoarding. Minsan kasi yung katiwala, ang ginagawa, pag sinabing katiwala, inaalagaan lang. Oh, wag mong dudumihan ito, wag mong, di ba? Yung binigay, hindi ko babawasan to. Pero we aren't just residents of God's kingdom. We are its managers. God has entrusted us with resources, time, and most importantly, yung gospel. Pinamanage sa atin yun. Nung nakaraan panahon, pinakita doon sa mga disipulo kung paano ipamahagi yung gospel. At sa ating panahon ngayon, ito ay ipinapahayag sa atin na kailangan nating ipamahagi ang mabuting balita. Matthew 25 verse 14 to 30, yung parable of the talents, makikita natin doon na itinago, di ba? Yung talents na binigay sa kanya. Siya ba ay na-judge dahil ang tamad-tamad naman nito, tinago niya lang? Hindi siya ginudge doon. Ginudge siya doon dahil hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit yung kung saan dapat. And
1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Amen? Yung church, pag ito ay sarado, para na rin nating ibinabaon yung mga talento na ibinigay sa atin. Stewardship isn't just about yung pagbibigay ng tithes, but it is a life investment para matransform ang bawat isa. Amen? Yung nakikita natin dito sa church, sa loob ng church, yung napag-aaralan natin, alam niyo po bang maraming kagamitan pwedeng gamitin yung mga natututunan natin dito. At yun yung dapat nating ipamahagi sa ating mga kapwa. We are managers of a message that belongs to the world. Amen po? At makikita nga natin dito na we have active responsibility. This brings us yung motivation ng stewardship. Sabi nga dun sa nabanggit ko kanina na yung steward is not just like a flight attendant or someone who cleans after an event. Hindi. But it is the most trusted position na ipinamahagi sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ipinagkatiwala sa atin. Yung stewards, minamanage niya yung business ng masters, minamanage niya yung money ng master, pinapakain niya yung household ng masters. He has all the responsibility. But take note, he owns nothing. Amen? And if we are stewards of God's kingdom, we have all the responsibility. Napakalaki ng responsibilidad natin dito sa mundo. Amen? Kailangan natin pakainin ang mga nangangailangan. Kailangan natin bigyan ng advice yung mga nalululong. Kailangan natin akayin yung mga naliligaw. But take note, we own nothing. It all belong to God. That's why when we outreach, hindi natin pag-aari yun. We are just managing yung resources and time ng ating Panginoon. The stewards owned absolutely nothing, yet was responsible for everything. Amen? Huwag nating gayahin yung isang manager na binigyan siya ng isang franchise, isang restaurant. Pinuno ng owner yung restaurant na yun ng lahat ng pangangailangan. Napakalinis, napakaganda, napakalaki ng parking space. Sabi niya, ito ang puhunan. Pakainin mo ang komunidad. Amen? After a year, bumalik siya, nakita niya yung restaurant niya. Walang laman yung parking, walang tao, at nakita niya yung manager niya doon sa loob. At sinabi niya, "Boss, nandito ka na pala. Ito yung iniwan mo sa akin. Malinis pa rin, hindi nagalaw."
Sa tingin nyo, papalakpakan siya nung boss? Sa tingin nyo, ipopromote pa ba siya? Hindi. Dahil hindi niya ginamit kung ano ang dapat paggamitan. Sabi, fed the community. And that's the resources na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Point number 1, we reflect His image. Point number 2, we manage His kingdom. Do we have the resources? Amen. Kompleto nga eh. May coordinator, may worker, ang dami laging pakain. Di ba? But are we multiplying? Are we transforming the lives ng mga ina-outreach natin? Praise God kung meron. Amen. And alam ko naman po, meron. But be responsible also na we do our part to transform lives. Amen? And doon sa point number 3, makikita natin dito na we reach out because we embody His rescue. We have been rescued. Alam natin na yung mundo ay nalulong sa kasamaan. Amen? And that's the story of the Bible. We are being redeemed. The redemption. We are rescuing. And that's the purpose of our God throughout sa life natin. Amen? And praise God that we have been saved. Tama po ba? Lahat po na nandito, saved. We have been redeemed. Amen? And then, we join God in His rescue to the mankind. Amen? We have been save people, feed hungry people. Forgiven people, forgive people. Redeem people, reach people. Our outreach is the resibo of the rescue. Amen? That's the proof na we are being part of the rescuing team of our God. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 14, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all. Matthew 10 verse 8, freely you have received, freely give. Amen po? If we walk out of a burning building alive, amen? Kung tayo ay nakalabas sa isang building na nasusunog, tayo ba'y taas noo at sasabihin lang natin, yes, I have been saved. Ligtas ako. Di pa po hindi. Tayo'y magsisigaw at sasabihin pa natin, meron pa dun sa loob ng building. Isalba nyo pa po sila. We wouldn't stand alone on the sidewalk. Nagsisigaw na tayo na meron pang tao dun sa loob. And that's a great motivation. Nasalba tayo, alam natin,
na marami pang tao dapat isave. We would be yelling to the rescuer, there is still people inside the building. Yung redemption natin, hindi siya private luxury lang. But it is a public rescue mission. Amen? Hindi lang po pang sa atin yun. Ito ay pangkalahatan. Marami pang nangangailangan. Akala natin, wala na. Pero, sabi nga natin, transform life. Yun yung key word doon. Transform life. We embody His rescue. Yung compels na yun, makikita natin na talagang we have been a part o makasama natin ang ating Panginoong Diyos doon sa kanyang kingdom. Amen po ba? At sabi nga natin, doon sa tatlong motivation na yon, makikita natin na we have been in the image of God. We reflect. And God trusted us to manage His kingdom. And we should be joining Him in the rescue. Bilang pagtatapos, Sis John, marami mga bagay na yung tinatakbo natin sa pamumuhay natin ngayon. Sabi ko nga kanina, marami tayong pinapasalamatan. Marami tayong ini-enjoy sa buhay natin. At alam din natin na sa pagkakataon to, marami ring mga challenges, marami ring mga trials. Pero dun sa motivation na narinig natin ngayon, na we have the image of God reflecting our lives. God entrusted us His kingdom. And a part of the rescue team. An overwhelming joy that we have a part of it. Akala natin, parang yung buhay natin, parang wala na, di ba? Akala natin, simple lang. Ito, magcha-church, merong blessing na matatanggap, minsan may trials, pero hindi natin alam. Nakadesign pala tayo na para gamitin ng ating Panginoong Diyos. Itong buhay natin ngayon, hindi ito baliwala. As we reflect dito sa song, been so good.